Nier, may problema ba? Anong ginagawa mo? Ano? Narito ako para sa pinsan ko. Para turuan ka, fishmonger na talunan. Masamang tita, huwag mong bulihin ang tatay ko. Xiao Yun. Nanay, kasalanan ko ang pagtakas ko. Para maglaro, huwag ninyong sisihin si tatay. Makinig ka kay nanay. Bumalik ka sa sasakyan. Kailangan kong kausapin si tatay. Bay Kishe, binigo mo ako. Maghiwalay na tayo. Diborsyo. Anong nangyari, Churan? Sa atin, hindi ba palaging maayos ang lahat? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Naging lasinggero ka. Paano ko pagkakatiwalaan? Si Xiao Yun na manatili sa... Churan, alam kong abala ka sa trabaho. Kaya nanatili si Xiao Yun sa akin. Ngunit maligaya naman siya. Ano ang halaga ng kaligayahan? Gusto mo bang si Xiao Yun ay maging katulad mo? Magbenta ng isda habang buhay? Kung gugustuhin ni Xiao Yun, sisiguraduhin kong hindi siya magkukulang sa kahit ano. Basic needs fulfilled. Ang aking pinsan ay nagsikap ng husto upang maipasok si Xiao Yun sa Imperial Royal Academy, ang prestihiyosong paaralan na iyon. Hindi siya nakatulog buong lasinggero ka kung ano-ano ang sinasabi mo dito. Imperial Royal Academy, Heiyao Group, sa ilalim ng korporasyong iyon. Ako ang bahala sa bagay na ito. Ikaw ang bahala. Heiyao Group, ang nangungunang investment firm sa buong mundo, isang nagtitinda ng isda na tulad mo. Alam mo ba kung nasaan ang pangunahing gate ng Heiyao Group? Hindi ko inaasahan na magiging sinungaling ka. Ako. Magkita tayo sa civil affairs ng alas 9 ng umaga. Churan. Barok, Anong ginagawa mo? ang iyong pamilyang bai dapat mabulok kasama ng mga patay na isda. Kung hindi dahil sa pagpapakilala ng aking pinsan sa General Manager ng Heiyao Group, maaari bang ang isang tulad ay makakuha ng slot sa admission? Ang General Manager ng Obsidia ay hindi nag-report sa akin. Ling Feng, halika dito kaagad. Ngayon na. Ginoo. Narinig kong hindi ka humingi ng pahintulot para ipasok si Xiao Yun sa Imperial Royal Academy, ang pagpapa-enroll. Hindi ko po gugustuhin. Sabi mo, ang kaligayahan ni Xiao Yun, ang pinakamahalaga, ang kanyang pag-aaral, ay nasa sa kanya na. Mukhang may nang intriga sa likod ng mga eksena. Ginoo, bakit hindi mo na lang diretsong sabihin kay Madam, ikaw ang boss ng Heiyao Group? Ang sanhi ng pagkamatay ng aking kapatid ay hindi pa naimbestigahan, hindi pa pwedeng malantad ang aking pagkatao. Ayoko ring magdala ng panganib sa kanila. Kung gayon, itong kasal na ito, ano ang balak mong gawin? Diborsyo. Churan. Ito ang Imperial Royal Academy, pagpapatala. Ano? Ngunit sana'y ang desisyong ito ay kay Xiao Yun. Bay Kishe. Walang silbi, idinibo niya ang kapatid ko, at ginugulo pa rin siya. Sinabi lang ni Kishe na nakakuha siya ng Imperial Royal Academy. Pagpapa-enroll, pinaniniwalaan mo pa rin siya. Isa lang siyang tindero ng isda. Paano siya makakakuha ng admission sa pinakamahusay na pribadong paaralan sa mundo? Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang pansinin. Ginoong Xu, may kakilala ka ba sa Heiyao Group? Tulad ng manager, kung gayon ang pagpapatala ay magiging madali lang. Churan, sumakay ka na sa kotse, may party mamaya. Dadalhin kita para makilala ang manager ng Obsidian Group. Churan. Huwag kang magpabiktima sa mga panlilinlang niya. Tama na, Bai Kishe. Tumingin ka sa sarili mo. Anong karapatan mo para husgahan ang iba? Ang pagpapa-enroll sa Imperial Royal Academy. Ako ang magpapasok kay Xiao Yun. Ginoong Xu, ang manager ba ng Obsidian Group ay talagang tutulong? Young Master Xu, manager ng Heiyao Group. Sumasang-ayon ka bang tumulong? Ang pamilyang Xu ay may impluensya sa US at Europa. Paano makukumpara ang iyong walang kwentang dating asawa? Young Master Xu, nandito na si President Ling mula sa Obsidian Group. Nasaan si Yun, Churan? President Lee, maraming salamat sa pagpayag mong ayusin ang admission sa Royal Academy. Teka, hindi pa ako pumapayag. Umupo ka, pag-usapan natin. Alam mo ba na ang
Imperial Royal Academy ay nagbibigay lang ng 3 pwesto sa Coastal City taon-taon. Maraming tao ang nagmamakaawa para sa pabor na ito. Aling. Kung tutulungan mo ako, maipasok ang anak ko. Gagawin ko ang kahit ano ang ipagawa mo. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang iyong sinseridad. Kung gayon, pasasalamatan namin si Amy Eileen para sa kanyang tulong. Sino ang mag-aakala na si Yun Churan ay napakaalaga, sayang sa walang kwentang Bai Qisheng. Mahusay ang pagganap. Ang bayad na ito ay ang iyong gantimpala. Salamat, boss. Oy, boss. Napakagandang babae. Nasiyahan ka na. Bakit hindi mo hayaan ang mga kasama mo na matikman din? Baho-baho at basurang. Tinapon lang ng pulubi. Ano ang dapat pagkaabalahan? Itong Ice Queen, nagpapanggap na inosente. Ngunit sa kaibuturan, siya ay bulok na. Matagal ko nang gusto. Sirain ang iyong malamig na pagkatao. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko ng tama ang trabaho. Halika dito. Hayaan mong lasapin ko ang iyong tamis. Churan. Bai Qisheng, sinisira mo na naman ang aking mga plano? Mga bantay, pasok dito ngayon. Patayin siya. Lalapastanganin mo ang asawa. Gusto mo na bang Kung gusto ko ang asawa mo, kukunin ko. Mababang fishmonger. Hindi mo kayang kalabani ang Shu Corporation. Shu Corporation. Gaano ba kalakas ang Su Corporation? Kahit ang Diyos mismo ay hindi ka mailigtas ngayon. Anong ginagawa mo? Hindi mo ako mahahawakan. Tumigil ka na ngayon. Ano ba ang ginagawa mo? Churan, pinilit ka nilang uminom at sinubukang saktan ka. Yun Churan. Hayaan mong linawin ko. Tapos ka na. Nagalit mo si Presidente Ling. Sisiguraduhin ko, ang Yun Corporation ay mawala sa mapa. Ano? Presidente Ling ay nasaktan dahil sa iyo walang kwentang dating asawa. Maliban kung ang bagay na ito ay maayos na malulutas. Wala sa inyo ang aalis dito ng buhay, mga gwardya. Liling. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Ang lahat ng pinsala ngayong araw ay sasagutin ng personal ko. Responsable? Kailangan ko ba ang pera mo? Una, pasungkulin mo itong basura na lumuhad sa harap ko at magmakaawa para sa awa. Pagkatapos, isasaalang-alang ko ang pagpapatawad sa kanyang kaawa-awang buhay. Qisheng. Lumuhod ka na lang at humingi ng paumanhin. Qisheng. Mas mahalaga ba ang iyong yabang kaysa sa iyong buhay o sa kinabukasan ni Xiaoyot? Churan, nagsisinungaling sila sa'yo. Huwag mo silang paniwalaan. CJ. Ayaw mong lumuhod. Kung gayon, luluhod ako. Sige lang, ang mga ginawa ni Bai Qisheng ay walang kinalaman sa pamilyang yun. Kami ay nagmamakaawa sa inyo. Sa mga hubog mo, kailangan kitang makuha dahil si Miss Churan ay napakaseryoso. Presidente Ling, paano kung palayain natin siya ngayon? Sige, ngunit hindi na muli. Salamat, Yailing. Gayunpaman, ang walang kwentang nagtitinda ng isda na ito ay hindi aalis ngayon. Hindi ako alis kahit saan. Ngayon, tuturuan ko kayong lahat, mayayabang na snob, ng leksyon. Bai Qisheng. Wala ka bang kahihiyan? Dahil tayo'y hiwalay na, ikaw at ako ay wala na ngayon. Dakpin siya. Ngayon ay, papatungkulin kitang lumuhad at magmakaawa. Mga hangal kayo, paglalaruan ko kayo, buong araw. Churan, huwag kang mag-alala. Ang admission sa paaralan, aayusin ko. Bai Qisheng, tapusin kita sa bodega. Ang asawa mo ay magiging akin. Talagang, hindi lang basta Presidente Ling, ngunit sa aking amo, relasyon sa Heiao Group, ang pagdurog sa'yo, ay kasing dali ng pagdurog sa langgam. Ganoon lang kadali. Isang grupo ng kayo'y mga walang alam na hangal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa katunayan, ako ang boss ng Heiao Group. Nakikita mo ba yan? Ang walang kwentang ito ay nagsisimula ng magsalita ng walang saysay. Nagsasalita ng kalokohan ngayon.
Astig, bro. Takutin mo ulit siya. Ang batang ito ay malamang. Muntik nang matakot ng husto. Kung hindi kita babugbugin ngayon, bigyan ka ng suntok. Ituring mong swerte ka na. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Saan nanggaling ang mabahong babaeng ito? Ano ang gusto mo? Ginagaya mo ako buong araw. Hindi mo alam kung sino ako. Ginagaya. Sabi mo ikaw si Presidente Ling? Tama. Ako si Ling Feng. Ikaw si Presidente Ling, kung gayon ako ang pinakamataas na master ng OB. Niloloko mo ang master. Naghahanap ka ng kamatayan. Halika, talian niyo siya para sa akin. Kalad ka rin siya pauwi. Sisiguraduhin kong siya ay ganap na susunod. Kunin niyo siya. By Kisheng, talaga, gumawa ka ng plano laban sa akin kasama ang isang bayarang babae. Ang bagay na ito, kung malaman ng aking amo, kayo'y lahat patay na. Alam ko na, sino ang babaeng ito? Paano mo nagawang pumunta sa teritoryo ng Black Dragon Society, boss? Tulungan mo akong pabagsakin ang babaeng ito, ipaghiganti mo ako. Ling, Presidente Ling, ang mababang ito ay nararapat na mamatay. Ang aking hindi mahusay, nasakop ay lamabis, paparusahan ko siya ng husto. Ngunit boss, hindi ito maaaring mangyari. Paano siya maaari mula sa Obsidian Group, Presidente Ling? Mga tanga. Si Presidente Ling ay hindi lang ang CEO ng Heiyao Group. Siya rin ang aming pinuno ng Black Dragon Society. Sino sa tingin ninyo ang nagbibigay proteksyon sa ating organisasyon? Libu-libong tapat na kapatid. Tapos na tayo. Direktor, hindi, Master. Ako ang asong gala. Ang aking mga mata ay pumalpak. Isipin niyo akong basura. Pakiusap, hayaan niyo akong gumapang palayo. Umalis ka. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala. Pakiusap patawarin ang paglabag na ito. Kamahalet. Paano Sixuli? Sinasabi ng balita na nakikipagpulong siya sa madam upang pag-usapan ang pagtanggap sa paaralan. Maaaring mapanganib ito. Umalis na. Naiintindihan. Kamahalan, maaari ba talaga siyang? Boss. Tanga, ito ang gulo mo. Ang pinagsama naming buhay ay hindi sapat para sa kanyang galit. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw ay matututo ng respeto. Yun Churan. Kapag naipasok ko ang mga kamera na ito at nakuha ko ang mga kapulising na litrato, magmamakaawa ka para sa aking awa. Churan. Ang Royal Imperial Academy. Admission na gusto mo. Nakuha ko na. Young Master Xu. Bakit mo dinala? Ang bata? Sabi ni Dad, lalaki na ako ngayon. Poprotektahan ko si Mom. Xiao Yun, pumasok ka sa loob at maghintay. Kailangan naming mag-usap ng iyong ina. Ikaw na batang pasaway, tulad ng iyong ama, nakakainis. Pumasok ka sa loob. Bata pa lang siya. Hayaan mo siya. Young Master Xu. Palabasin mo ako. Young Master Xu. Palabasin mo ako. Xiao Yun. Nag-alok ako ng 5 milyon para sa'yo. Ngunit tumanggi ka. Huwag mo akong sisihin. Sa pagiging marumi sa laro, masiyahan ka na lang. Ang aking anak ay may sakit sa puso. Hindi siya maaaring nasa madilim na silid. Pakawalan mo siya. Mas mabuti pang kumilos ka ng maayos. Pagkatapos kong tapusin ka, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalaya sa pasaway. Kung hindi, maaari mong ihanda ang kanyang libing. Palabasin mo ako. Xiao Yun. Gusto ko ang aking Tingnan natin kung ano ang mas mahalaga. Ang iyong dangal o ang buhay ng iyong anak. Halika na. Young Master Xu. Kisheng. Ayos ka lang ba? Iligtas mo si Xiao Yun ngayon. Ikaw na naman. Tapos ka na. Xiao Yun. Xiao Yun. Dad. Xiao Yun. Pumunta ka sa ospital. Ipagsama niyo ang mga baliw na asong iyon at ibalik sila. Kamahalan. May balita na ba sa lokasyon ni Xuli? Nakita na namin siya, ngunit
Nasa kanyang opisina siya, na may mga surveillance camera. Pinapapunta kanyang mag-isa, sa kanlurang kagubatan. Kung hindi, Hayaan mong linawin ko. ipapakalat niya, sa buong mundo, na si Presidente yun, ay napahiya. Bastardo. Pakiusap, kumalma ka, Master, ipapakilos ko ang ating mga puwersa, upang lipulin ang angkan ng Hindi. Ako mismo ang papatay sa kanya. Makinig kayong lahat. Ngayon, sisiguraduhin kong ang taong si Bai Qisheng na iyon ay hindi na mabubuhay pa. Opo. Ibigay ang footage, at baka hayaan ko pa kayong Hindi nyo ba alam, ang mga tauhan ko rito ay mga bayarang sundalo. Ngayon, paghihiwa-hiwalayan ko kayo at ibebenta ang bawat organ sa black market. asikasuhin ko rin kayong maruming salot sa lalong madaling panahon. Tigil. Nakikita nyo ba ang UE system? Isang click lang, at ang mga litrato ng iyong asawa ay magiging viral sa buong mundo. Magsalita ka. Ano ang tunay mong hiling? Ano ang gusto ko? Ngayon, dudurugin kita, at pasusukuhin si Yun Churan sa harap ko. Gusto mong manghula, tatapusin ko kayo sa 3 paghinga. Nasa sulok ka na, nagsasalita ka pa rin? Ang katigasan ng ulo mo ay nagpapaalala sa akin ng boss mo bago ko siya pinatay. Pinatay mo ang aking pinuno. Ikaw ba ang pumatay sa kapatid ko? Oo, pinatay ko siya. Isang aso lang ang pinatay ko. Dapat ko pa ba itong iulat sa isa pang aso? Walang sama ng loob sa iyo ang kapatid ko. Bakit mo siya Ang kapatid mong iyon ay may sayad. Gustong-gusto pa rin magnegosyo sa Hilaga. Ngayon siguro, wala ni isang parte ang natira para ibenta. Maaaring hindi mo ito alam. Bago namatay ang kapatid mo, lumuhad siya at nakiusap sa akin. Naiwan ng maliit na tindahan ng isda para sa iyo. Ang pagkakabigkis ng mahihirap na magkapatid ay talagang malalim. Teknikang Obsidia Blade, naglakas loob kang tawagin ang sarili mo, na maestro ng Heiau? Sa wakas, nalaman mo na. Huli na ang lahat. Panginoon ko, pinilit ako ni Chenting na gawin ito, maawa po kayo. Chenting. Ang hipag ko pala. Ang nagplano na sakupin ng Dynasty Prosper Group, siya ang nagplano ng bitag, at ipinadala ang kapatid mo sa Hilaga. Sumusunod lang po ako, sa utos, maawa po kayo. Lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko ay kailangan magbayad ng kanilang buhay. Panginoon ko, may kagyat na balita. Kinidnap ng hipag mo ang iyong asawa at anak. Dinala sila sa Hilaga. Chenting, ano ba talaga ang gusto mo? Ang mga nangyari sa kapatid mo. Nalaman mo na, hindi ba? Pinatay mo ang kapatid ko at sinira ang pamilya ko. Pagbabayaran mo ito. Alam kong may nakatagong shares pa rin ang Dragon Rice Group sa ilalim ng kontrol mo. Kung hindi lang masyadong maaga nakapagbunyag, siksuli na walang kwenta, kinuha ko na sana ang mga iyon. Para sa pera, ilan na ang nasaktan mo? Ang manalo, mailahat. Ang matalo, mawawala ng lahat. Hindi mo ba ito naiintindihan? Gusto mo bang mabuhay ang asawa at anak mo? Dalhin mo agad ang kontrata sa Hilaga. Si Oyun at Chura, huwag kang gumalaw. Sa profesional at personal na paraan, buburahin ko ang mga lugar na ito sa mapa. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng tindero ng isda ay may ganoong lakas ng loob. Tama na ang usapan. Nasaan ang kapatid mo, si Chenting? Dahil nandito ka na, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang lungsod ng kasalanan. So good. Chen Xiao, di ba, itong kamay na humawak sa akin. Tatandaan ko ito ng maigi. Ang buong compound na ito ay akin. Gusto mo bang tapusin na kita? Hey lady, Nasaan ang mga taong ipinangako mo? babalikan ko sila kagad. Tara na. Papunta na sa compound. Bilisan mo. Tingnan nyo ang sarili nyo, walang buhay at talunan. Nasaan ang slogan? Gusto ng tagumpay. Maging baliw muna. Ibuhos ang iyong dugo, pawis at luha. Lumampas sa karamihan. Mabuti, maging maayos ka, ibigay ang kontrata, at sisiguraduhin ko sa'yo, ang posisyong manager na yan. Mas maganda ito kaysa sa maliit na bahagi ng Qiang Sheng Group. Anumang araw, mas kumikita pa.
Nadala silang lahat sa iyong mga kasinungalingan at napunta sila dito, mas gugustuhin pa nilang maniwala. Sa mga pananaw na yumaman agad, hindi mo ako masisisi, dalhin ang babaeng ito. Sa Water Dungeon, ikaw. Kung hindi mo makuha ang 500,000 sa loob ng 2 linggo, hindi mo na muling makikita ang iyong asawa at mga anak. Dalhin niyo siya. Mas masahol ka pa sa hayop. Ito ay simula pa lang. Marami pa akong palabas na inihanda. Umalis na kayo, Shenting. Shenting, sisirain ko ang lugar na ito. Paluluhurin kita sa harap ng libingan ng kapatid ko. Bai Qixing, sa kaunting abilidad, naglakas loob ka pang hamunin ako. Mga lugar na tulad nito, di mabilang na beses ko nang sinira, daan-daan ang bumagsak. Sino ka sa tingin mo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng Hilaga. Anong silbi ng diploma sa kolehiyo? Kalahating buwan na rito, wala pa ring natapos na misyon. Mukhang, enjoy ka sa pagiging walang kwenta. Boss, nagkamali ako. Tatapusin ko ang misyon ngayon. Pakiusap, 3 beses na akong napalo. Sakto, may mga tanga na dumating, ipapakita ko sa kanila ang halaga ng pagsuway. Anong laro ang lalaruin natin ngayon? Hindi. Pagsasakit ng daliri na namumukadkad. Hindi, pakiusap, what? Kung gayon, subukan natin ang larong munting eroplano. Tigil, hindi ko lalaruin ang larong yan na ikamamatay ko. Patayin niyo na lang ako ngayon. Lumipad na, patayin mo na lang ako. Alam ko. Gusto mo akong takutin. Tapusin na natin ito. Ibigay ang kontrata ng tahimik. O ang iyong asawa ay dumanas ng bawat pagpapahirap na inihanda ko ang kontratang gusto mo. Ay narito, Bai Qixing. Naglalaro ka. Nasaan ang aking asawa at anak? Kung may masaktan kahit isang hibla ng buhok nila, magbabayad ka, nakakabighaning lalaki. Manatili ka rito sa akin. At sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Sa walang katapusang yaman at luho, babaeng tulad, hindi ko na lang tingnan. Nagdesisyon ka na. Takbo, Qixing. Sinungaling si Shenting. Shenting. Ano ang tunay mong gusto? Churan Xiaoyun, ililigtas ko kayong lahat. Misyon ng pagliligtas, hindi mo ba napagtan kung nasaan tayo? Qixing, tigilan mo ang pagiging inosente. Inakit nila si kuya dito, at pinatay siya. Ibigay mo ang kontrata ng tahimik, o kung hindi, gagawin kita, sumunod sa kapalaran ng iyong kapatid, upang tuluyan kang lumipad. Anong kalokohan? Hindi mo alam, si Bai Qixing ay itinapon mula sa ikalawang palapag at nabagok sa lupa. Smack, ganyan siya namatay. Tatay. Tatay. Xiaoyun, Itigil mo to. Ito, ang iyong huling hantungan. mabuti. Kayangsheng Group, sa wakas ay akin na. Palayain mo sila, gaya ng ipinangako. Gamit ang kontrata sa aking mga kamay. Sa tingin mo, hahayaan kitang makaalis ng mula rito. Gagawin ko, kang ikulong sa loob ng 3 buwan. Kukunin ang iyong mga bato sa bato, at cornea, isa-isa. Mukhang humihingi ka ng kamatayan. At ikaw, kasama si Yun Churan. Pagkatapos kong gawin ang sa inyo, ilalagay ko kayong dalawa, sa madilim na web, para sa auction. Kayong dalawa, ngayon, haharap sa inyong katapusan. Hahamunin mo ang aking mga plano, mga bantay. Lumapit ka. Patayin ang mga lalaki pagkakita pala para sa mga babae. Coveran sila, at ihiga sila sa kama. Ikaw na babae, sabi ko sa iyo, ang braso ko. Ay akin. Ang braso mo na ito ay akin na ngayon. Umatras ka. Walang gagalaw. Churan. O ako, papasok ng bala sa ulo niya. Mahal na Panginoon, tiwala ako na may iligtas ko si Mother bago siya paputok. Gaano kalaki ang sansa? 70%. Hindi ko hahayaan si Churan na isugal ito. Nasaan na ang kinontak mo? Bakit wala pa siya rito? Huwag kang mag-alala. Mahal na Panginoon, tiyak na darating siya. Hindi niya kailanman tututulan ang mga utos ko. Bai Qixing, nasaan na ang iyong kumpiyansa ngayon? Ngayon, pumili ka sa pagitan ng iyong buhay at ang sa asawa mo. Qixing, mali ang akala ko sa iyo dati. Huwag kang maging hangal. Tumahimik ka. May 10 segundo ka, o gagawin kitang mangolekta ng bangkay ng iyong asawa.
Nabubuhay ako para dito. Pinapanood kayong mga alipin. Nagpapapilipit na parang daga. Tapusin na lang. Sino ang nangahas guluhin? Ang teritoryo ko? Dato, tinuturuan namin itong mga bagitong walang muwang, hindi inaasahan na istorbohin ka. Ayokong nang. Walang kwenta mong mga tabako. Aking pagkakamali. Ang proteksyon na pera ngayong buwan, gaya ng ipinangako. Pambayad na walang kwenta. Hindi sulit ang oras ko. Makinig kayo, mga bulate. Darating si Lord Ling para mag-inspeksyon ngayon. Nakita mo na ba siya? Ano ba ang hitsura nitong Ife? Para makatulong tayo ng maayos, ano ba ang hitsura nitong Ife? Kayo na mga basura sa kanal. Hindi nyo kayang batiin si Lord Ling. Kahit ako ay, nakausap lang siya. Isang beses sa telepono. Dato. Ako si Ling Feng. Ang tuso mong maliit. Panguhuwang ka, hindi ba? Alam kong si Dato. Naghahanap ng link, kaya nagpanggap ka. Blood Thunder Mercenaries. Dato, Danpo. Magbigay galang kay Lord Ling. Dato, mali ka siguro. Ang babaeng ito ay isang target ng panloloko mula sa Huago. Tumahimik ka. Boses ni Lord Ling. Hindi ko kailanman mapagkakamalian ang boses na yon. Ang compound na ito ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Opo, aking Panginoon. Kung nais mo, maaari ko itong isuko sa'yo, mahal na Panginoon. Ano ba to? Alamin mo ang iyong lugar. Isang grupo ng basura, huwag ninyong ikahiya ang inyong sarili. Dapin sina Chen Xiao at ang kanyang kapatid ngayon. Hintayin ang karagdagang utos. Bai Qisheng, isa ka lang asong sunod sa Onyeren. Hindi ito ang iyong problema. Danto, kumilos ka na ngayon. Utos ng aking master. O tinatanggihan mo ba siya? Master ni Lord Ling. Ikaw ay, Ang pangalan ko ay Bai Qisheng. talaga nga. Dakpin sila. Dantuo, sa lahat ng mga taon na ito, sobra na ang naibigay namin sa iyo. Ngunit pagtataksilan mo kami para sa isang simple, nagtitinda ng isda at kumalaban sa akin. Ikaw na hanggal na babae, wala kang ideya kung sino ang iyong kinakalaban. Hindi ako mamamatay para sa mga pagkakamali mo. Tapusin na ito ngayon. Dakpin sila. Bai Qisheng, sino ka talaga? Mabuhay si Lord Obsidian. Lord Obsidian, ikaw ang pinakamataas na martial sage. Pinuno ng mga Diyos na hari, Lord Obsidian. Huli na para maintindihan. Mahal na Panginoon, nagkamali ako. Ang pagkamatay ng iyong kapatid, pinilit ako ni Chen Ting. Tara na. Hindi ko akalain na makakatakas si sister-in-law. Hanapin siya. Ang compound na ito ay nagdala sa akin ng puro problema lamang. Ang inyong kamahalan, pakalmayan ng sarili. Ang aking kapabayaan sa pamamahala, Donto, ay karapat-dapat sa parusa. Matalinong pagpili, lahat ng mamamayan ng Huago dito ay ligtas na ibabalik. Naiintindihan ba? Opo, mahal na Panginoon, tungkol naman kay Chen Xiao. Ang walang pusong mamamatay tao na ito na nagtaksil sa kanyang sariling mga tao ay hindi mamamayan ng Huago. Qisheng, pasensya na. Mali ang akala ko sa iyo dati. Ayos lang. Para sa iyo at kay Xiaoyu, gagawin ko ang lahat. Kung gayon, gusto mo ba akong pakasalan muli? Siyempre. Bai Qisheng, ikaw. Saan mo itinago si Churan nitong mga araw na ito? Nanay, mali ang akala ko kay Qisheng. Katahimikan. Nagsimula ang gulo na ito noong tumakas ka kasama niya. Batang Ginoong Xu ay hindi na maabot ngayon. Hindi mo siya maaabot. Walang miyembro ng pamilyang Xu ang kailanman magpapahirap kay Churan muli. HMPH, alam ko na, may pag-asa ka pa. Ikaw na talangka. Kahit wala si Master Xu, si Yun Churan ay hindi ka pipiliin. Inay, ano ang ipinapahiwatig mo? Bukas na ang handaan sa kaarawan ni Lolo. Makikita mo pagdating mo doon. Kung gayon, isasama ko si Qisheng. Ang pagdiriwang ng pinuno ng pamilya ay hindi lugar para sa kahit sino lang. Ang mga bisita bukas ay pawang mga VIP na may kayamanan at impluensya. Ang isang nagtitinda sa palengke ay hindi kailanman makukumpara. Kung maglakas loob kang dumating, walang dala bukas. Hindi ko titiisin ang kahihiyang iyon. Pinsan, bakit ka nagtatagal sa labas? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo ang regalo. Ingatan mo ang iyong dila. Pinsan, Mayor, inaangkin mo ba ang marumi at probinsya ng babaeng ito? Ang tagapagmana ng iyong pamilyang yon? Young Masters, hayaan mong ipaliwanag ko. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay naubos nang walang silbi niyang dating asawa niya. Ngayon ay hindi na siya makabili ng desenteng regalo. Nakakaawa, hindi ba? Heto ang isang proposal. Pagsilbihan mo ako ngayong gabi, pasayahin mo ako ng husto, at baka bigyan kita ng pinakamura kong regalo bilang awa. Ano ang masasabi mo? Sino ang nagsabing hindi handa si Churan?
Nabanggit mo lang, nandyan na. Siya yung lalaki, ang dating asawa ng pinsan ko. Nakalimutan mo na ba kung nasaan tayo? Hindi ito lugar para sa basurang tulad mo. Pinsan, hindi mo naman seryoso na isip na isama itong kahihiyan na naglalakad. Kung gagawin natin, ang pamilyang yun ay pag-uusapan ng buong bayan. Kishe, anong ginagawa mo rito? Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ito. Tara na. Sino ang nagpasok sa malas na ito rito? Inay, pinapunta ko si Kishing na sumama sa akin. Pero hindi ba kayo naghiwalay na? Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang lalaking ito na magsilbi dito ng libre? Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Narito siya ngayon para magbigay galang kay Lolo. Siya, ano ang dala niya? Bulok na isda mula sa tindahan ng kapatid niya. Ang regalo ko ngayon ay mas mahal pa sa pinagsama-samang regalo nyo. Hindi man lang 10. By Kisheng. O by Kisheng, hindi ka talaga nagbabago. Ano, paano ko hindi napansin noon na mayroon kang ugaling, pagyayabang at pagmamalabis? Akala mo nagsisinungaling ako. Malalaman mo rin agad. Hoy! Saan mo iniisip na uupo ka? Hindi ito lugar para sa pulubi na tulad mo. Ang mga upuang ito ay hindi nakareserba. Bakit hindi ako pwedeng umupo dito? Sus, probinsyano ka. Iniisip mo ba na ito ay isang handaan lang sa probinsya? Imulat mong mabuti ang iyong mga mata. Ang lamesang ito ay nangangailangan ng minimum na yaman na 1 bilyon para maupuan. Kahit ang pinakamurang lamesa dito ay kailangan ng yaman na 500 milyon. Iyon ang minimum. Young Master Su, pumasok po kayo. Young Master Su. Maligayang pagdating, Young Master Su. Dito po, sa kanan. Naitabi namin ang upuang pandangal para sa iyo. Umalis ka. Ngayon na, bahagya kang kumikita ng ilang barya bawat taon. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Teka, maaari ko bang itanong kay Young Master Su kung ano ang kanyang yaman? Ang bilang ay magugulat ka. Siya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 bilyon. Ikaw namang mangnahangal, narinig mo na ba ang ganitong kayamanan? Sa 3 bilyon, kwalipikado ka para sa pangunahing lamesa. Kung gayon, maaari ko bang tanungin? Saan dapat ang isang tao na nagkakahalaga ng 100 bilyon umupo? Kaya sabihin mo sa akin, saan dapat ang isang bilyonaryo maupo? Isang bilyonaryo? Alam mo ba kung ilang zero ang mayroon ng 1 bilyon? Ang pinakamayamang tao sa mundo ay wala niyan. Halika na, Mr. Bilyonaryo. Pwede kang umupo sa aking kondongen. Anak na walang utang na loob. Tinitiis ko ang iyong mga kalokohan sa bahay. Pero sa lahat ng araw ngayon, sa mahalagang pagdiriwang na ito, nagdala ka ng isang hanggal na aso? Gusto mo bang pagtawanan ng buong lungsod? Ang pamilyang yon? Ama, Lahat kayo. Alam ninyong, hiwalay na ang anak ko. Ngayon, makakahanap ako ng bagong asawa para sa kanya. Ibenta natin ang kanyang kamay sa pamamagitan ng mga regalo sa kaarawan. Ama, ito ay pagbebenta sa akin. Ano ang pagkakaiba? Yun Zongshan, si Churan ay hindi paninda. Paano mo nagagawa na tratuhin ang iyong anak ng ganito? Tumahimik ka. Ito ay usaping pamilyang yon. Kailan pa, ang isang ligaw na aso, nakapagkomento, ang tagapagmana ng yon, ay ang pinakamagandang babae sa ating lungsod. Sino ang hindi gugustuhin matikman ng Diyosa? Ang kasunduang ito ay nakakatuwa. Kahit isang gabi kasama siya, ay sulit na. Nag-aalok ako ng isang kangyaw asol at puting porselanang florera na may mga disenyo ng dragon. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Inaalok ko ang isang pinta ni Kibaishi na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang aking bid, isang Imperial Green Jade na estatwa ni Guanyen, nagkakahalaga ng 200 milyon. Gaya ng inaasahan kay Young Master Su, sa isang galaw, nakasiguro ka ng 200 milyong kayamanan. Young Masters, hindi mo ba ipinangako na ang Jade Guanyin ang magiging regalo ko sa kasal? Pasensya na, si Yun Churan ay isa lamang babae. Bibilihin ko siya pabalik bilang katulong sa bahay para sa kasiyahan. Ang titulo bilang Mrs. So ay sa iyo lamang. Si Young Master Su ay tunay na pambihira, hindi tulad ng ilang mga pulubi, na hindi kayang magbigay ng 200 milyon, lalo na ang 200,000. Ang basurang ganito ay hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Tinatawag mo ang sarili mo na lalaki. Na nagsasabing mahal mo si Churan, pero narito ka nakatayo, nang walang kahit isang disente, pag-aari na maya-alok, ikaw ay nagpapahiya lamang. Nag-aalok ako ng opisina ng Obsidian Group na grades nagkakahalaga ng 5 bilyon. Imposible. Opisina ng Heiau Group, anumang gusali dito ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga, lalo na ang mga ari-arian na grade S. Dagdag pa, ang halaga nito sa komersyo ay lumalagpas sa 5 bilyon. Imposible. Bai Qisheng. Sa tingin mo ba lahat kami dito ay mga hanggal? Ang gusaling ito ay hindi kailanman naibenta. Palagi itong akin. Walang transaksyon na nangyari. Hindi marunong magsinungaling ng maayos. Talagang isang kompleto. Walang silbi.
Makinig kayo, ang lalaking ito ay hindi kamag-anak ng ating pamilyang yon. Ikaw na walang silbing hanggal, lumuhad at humingi ng tawad sa Obsidian Group. Inaasahan mo na humingi ako ng tawad sa aking sarili. Ikaw. Asawa ko. Ama, Tama na. Tay, Sinabi ko sa iyo na huwag siyang isama, pero iginiit mo. Kung may mangyari kay ama, kasalanan mo iyon. Huwag kang mag-alala, nagpatawag na ako ng kilalang doktor. Ligtas si ama. Anong kalokohan? Sino ang nakakaalam ng tunay mong intensyon? Sino ba ang nakakaalam ng binabalak? inay, huwag po kayong magsasalita ng galit. Humanap muna tayo ng doktor. Mas mahalaga ang pagsagip ng... Walang utang na loob, pinagtatanggol mo pa rin ang walang kwentang ito. Sa tingin ko, sinasadya niyang subukang patayin ang iyong ama. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi magbibiro si Kishing tungkol dito. Sumasagot ka pa rin, ikaw, taksil na ahas. Kilala ko, si Chief Zhang ng Revival Hall. Kung gagamutin niya si Tio yon ng acupuncture, tiyak ang paggaling. Diyos ko. Mabuti na lang at nandito si Young Masters, kung hindi, ang aming pamilya yun, ay sinira na sana ng bastos na baynayan ng tuluyan. Wala akong obligasyon sa pamilya ninyo. Bakit ko kayo tutulungan ng libre? Magkasundo tayo. Sabihin nyo ang presyo nyo, Young Master Su. Papayag ang mga yun sa kahit anong kondisyon. Kung gayon, paluhurin mo ang pulubing ito, at magmakaawa sa akin. Luhod na. Narinig mo ba ako? Lumuhad ka agad kay Master Su. Gusto mong lumuhod ako? Hindi ka karapat-dapat. Sino si Home Master Zhang? Wala akong kilala kundi ang tagapagtatag ng bulwagan ng paghilo. Dakilang makagamot hua. Nagsasabi ka pa rin ba ng kayabangan? Alam ng lahat, si Lord Obsidian lang ang sinusunod niya. Tumingin ka sa salamin. Sino ka sa tingin mo? Ikaw na walang kwenta. Kung may masabi ka pa, at ang buhay ni Yun Zhonglei ay mapapasa iyo. Master Su, iligtas mo ang aking ama. Gagawin ko ang lahat. Iligtas mo lang si Kishing. Kahit ano ang hilingin mo. Dumating na ang Hallmaster ng bulwagan ng paghilom. Pagkatapos natin siyang mailigtas, ang asawa mo ay akin. Mga iginagalang na bisita, hayaan niyong ipakilala ko. Ang gentleman na ito, mula sa pinakamahusay na klinika sa mundo, ay si Hallmaster Zhang. Sa kanyang kahusayan, ang sakit ni Uncle Yun ay agad nagagaling. Ang mga karayom, pakiusap. Hall Master Zhang, simulan mo. Sa loob ng 5 segundo mula sa aking pagtusok. Mula sa kamatayan ay babangon siya. Sinabi mong 5 segundo. Hall Master Zhang, ano ang nangyayari dito? Kung kahit si Hallmaster Zhang ay hindi siya magamot, sa tingin ko si Uncle Yun ay hindi na maliligtas. Kung kahit si Master Zhang ay hindi siya magamot, kung gayon, maging si Uncle Yun ay walang magagawa. Magnanakaw. Saan nanggaling ang walang kwenta na ito? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Lampas na sa lunas ang pasyente. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Paano kung dumating si Herbolario hua? Ang isang Grandmaster na tulad ng aking mentor ay hindi tiyak kung saan pupunta. Paano ka makakarating sa kanya? Ikaw na talunan. Bai Qisheng. Una, nagyayabang ka tungkol sa pagmamayari mo ng mga pangunahing gusali ng opisina. Tapos sinasabi mo, kilala mo si Herbolario hua. Paano ang isang hamak na tulad mo nakakaligtas sa pamamagitan lamang ng pagiging walang hiya? Huwag kang mag-alala. Ang dalubhasang manggagamot ay paparating na. Nagpapanggap ka pa rin ba? Naipaalam ko na sa Grandmaster, ang tungkol sa iyong pagpapanggap sa klinika ng masigla ang iyong pandaraya. Malapit na siyang dumating. Lumuhad ka at mamaalamos ngayon, habang kaya mo pa. Kung hindi, ang paglapastangan sa klinika ng masigla, hindi mo malalaman kung ano ang tumama sa iyo. Ang dapat mag-alala ay si Master Zhang dito. Kung talagang dadalhin mo ang aking mentor ngayon, luluhod ako sa harap mo, yuyuko sa iyong mga paa. Ngunit kung mabaygo ka, aayusin ko ang libing ng pamilyang yon. Hua Huichan po, sa iyong paglilingkod. Ako si Hua Huichan. Pagbati, Ginoong Ba. Labis mo akong pinupuri, Doktor. Unahin muna nating iligtas ang pasyente. Baliw ka ba o sadyang tanga? Ang aking mentor ay mahigit 80 taong gulang na. Saan mo dinukot itong batang sipon? Isang baguhan na hindi pa nga nagkakabuhok. Ang kuripot mo, masyado kang kuripot para kumuha ng totoong extra, hindi ka man lang gagastos ng maayos na pera. Bai Qisheng, paano mo nagawang insultuhin si Dr. Hua? Paalisin kita sa pamilyang yun. Sa loob ng 10 minuto pa, ang pasyenteng nakahiga rito ay biglang mamamatay. Magdesisyon ka na ngayon, iligtas siya o hindi. Iligtas siya. Siyempre, ililigtas natin siya. Inay, hindi dadalhin ni Kishing ang isang tao nang walang magandang dahilan. Nagtiwala ako sa kanya. Hindi talaga. Hindi ko hahayaang may bata. Mangut siya sa iyong ama. Ang karangalan ng pamilyang yun ay niyuyurakan. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung mabigo akong iligtas siya, aalis ako sa Haishi magpakailanman. At hindi na makikita si Churan. Sumpaan mong panindigan mo. Kishing, Kung magtatagumpay ako, aprobahan mo ang aking muling pagpapakasal kay Churan. Kung mabaygo ako, lahat ng iyong ari-arian ay babalik sa mga yun. Kasunduan.
CJ, ikaw, paano mo nagawang isang hamak na tulad mo, maging kasuklam-suklam, pumatay para sa pera? Hanggang dyan ka na. Mga gwardya. Dakpin itong manloloko at ang maliit na manunulsol. Dalhin sila sa likod bahay at ibaon ng buhay. Hoy, Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Tay, gising ka na? Dahil gumaling na ang pasyente, ako'y aalis na. Hindi agad. Sino ang nagsabi na pwede kang umalis? Nagpanggap ka bilang aming master. Ang aking mentor ay darating na para linisin ang lugar. Matagal na mula nang huli kong makita ang aking disipulo. Sino ang maglalakas loob na magkaroon ng ganitong kakapalan ng mukha na kahit magpanggap bilang tagapagtatag ng aming sekta? Nandito na ang master. Tapos ka na ngayon, Elder Tang. Hindi namin inakala na mapaparangalan nyo kami ng inyong presensya. Malaking karangalan ito, Master. Ito ang tao, nagdala ng kung sinong pulubi sa kalye para magpanggap na divine physician, sumisira sa iyong reputasyon. Nakalimutan mo na ba ang iyong pag-ugali, Paano mo nagawa yan? Binabastos mo ang aking master? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bastardo, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ang kawalan ng disiplina ng aking disipulo ay nararapat sa inyong parusa, Master. Elder Tang, bata lang siya. Paano siya magiging si Juan na divine physician? Mga hanggal na maiksi ang pananaw. Isa pang walang galang na salita patungo sa aking master. At hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Ang hindi karapat-dapat na disipulong ito ay nararapat mamatay. Ngunit nagmamakaawa ako para sa awa. Patawarin niyo po ang aking walang kwentang buhay. Ang Witchen Hall ay nagsilbi sa mga tao sa loob ng henerasyon. Ngunit ang iyong disipulo ay walang awa at kabutihan. Mula ngayon, ititiwalag ka. Nararapat akong patayin. Ngunit itinakwil ko, itong kaiyahiyang disipulo. Ang daang taong reputasyon ng Witchen Hall ay halos masira sa iyong mga kamay. Iginagalang na master, ang iyong pagbabalik ay dapat sana ay ipinahayag. Bumalik ako para bayaran si Master sa kanyang kabaitan. Wala nang iba. Salamat sa araw na ito, Hua. Napakabuti mo, hindi ko nararapat ang ganoong papuri. Ang buhay ko ay talagang iniligtas ng mismo at maalamat na si Dr. Hua. Paano nakakuha ang walang silbing si Bai Qisheng ng ganoong swerte para makilala ang isang kasing galang na si Dr. Hua? Sigurado ako, gumamit siya ng kung anong masamang paraan. Panloloko at panlilinlang ang isang hamak na tulad niya ay hinding-hindi magagawa ito. Siguro. Binayaran ni Dr. Hua ang kanyang utang sa pagkakataong ito. Ang lahat ng miyembro ng Witchen Hall ay nasa iyong paglilingkod. Ang magkaroon ng isang tao na labis na iginagalang ng iyong amo. Ginoo, ikaw ba ay? Hindi na ako makikipagkita sa isang tulad ni Dr. Hua muli. Ma, sa anumang paraan, iniligtas ni Qisheng ang buhay ng aking ama. Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan? Hiningi ko ba sa kanya na iligtas ako? Ikaw ang isa na walang utang na loob. Sa tingin ko, gusto mong mamatay ako para makuha ang aking mana at pandokan ng talunan na iyon. Nakakagali, paano magagawang ng mga miyembro ng pamilya yon? Taruhin ka ng ganito? Hayaan mong turuan ko sila ng leksyon. Hindi kailangan. Ang aking pagkakakilanlan ay dapat manatiling lihim. Ang ating kaalyado, Yula. Master, si Chen Ting ay bumalik sa bansa. Plano niyang ibenta ang Qiangshen Group ngayon. Malapit na ang pagpirma ng kontrata. Nangahas siyang bumalik. Umalis na. Sa Qiangshen. Ginoong Lin, miss na miss kita, kung hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ni Bai Qisheng na sumira sa aking mga plano. Mas maaga sana akong napunta sa... Sigurado kang nalulungkot ka, ano? Papaligayahin kita ng maayos ngayong gabi. Ginoong Lin, mas mabuti ka pa kaysa sa lintik na iyon. Ang mga lalaki mula sa pamilyang Bai ay pawang walang kwenta. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya ng mga Bai. Tingnan kung sino ang nandito, ang aking walang kwentang bayaw. Nagawa ka mong tumakas. Para lang bumalik. Kaya ikaw pala ang kapatid ng nagtitinda ng isda. Narinig ko na pinalayas ka ng mga Bai. Hindi man lang maayos na makihingi. Nakakatuya. Chenting, paano mo nagagawang kumilos ng ganito sa harap ng aking kapatid? Hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi mo man lang kaya ayusin ang sarili mong gulo. Huwag mo akong sermunan. Maaaring patay na ang duwag na iyon. Ngunit kahit hindi pa, kukunin ko pa rin ang kanyang babae anumang araw. Sisi mo ang iyong kaawa-awang pamilyang Bai. Sino ang nagsabi na pinapayagan? Ang mga lalaking Bai, isang malaking kabiguan. Bai Qisheng, pinsan ni Lin Hao siya. Sinaktan mo siya, babayaran mo ito ng iyong... Talaga? Hayaan mo akong umalis ngayon. At baka mapatawad kita. Matigas pa rin kapag malapit na ang kamatayan. Bai Qisheng, baliw ka na. Sasama ka sa aking kapatid sa kamatayan.
Bai Qixing, hindi mo ako kayang patayin. Patayin mo ako. Hindi ka na makakabalik sa Kayangshi. Bai Qixing, ikaw, ang mga ari-arian ng iyong kapatid na ipamahagi ko na lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Babayaran ko ang lahat. Huwag kang maglaro. Kung maglakas loob kang hamunin ako, ang iyong buhay ay hindi makaliligtas. CJ. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos patayin ang anak ng pamilya Lee. Kung anong mga kahihinatnan ang naghihintay. Ang isang hamak na nagtitinda ng isda, nang ahas na sakta ng aking anak, Kuya, kailangan mong ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong pamangkin, magbabayad ang halimaw na yan ng kanyang buhay. Ngunit, ang probinsya nung ito, ay hindi karapat-dapat sa atensyon ng gobernador ng Hilaga. Ikaw na ang bahala rito. Ako na ang bahala sa anumang mangyayari. Kiyo. Sabi-sabi, malapit nang bumalik ang ina-inahan ni Bai Qixing. Nakipag-ugnayan na ako sa mga gang. Makakasiguro ka, aayusin natin ang galit sa pagdukot ng bata. Sigurado ka bang, pinatay ni Bai Qixing ang kapatid ko? Ako mismo ang nakasaksi. Baliw siya. Ang sakta ng pamilya Lin. Kunin mo ang mga tauhan ko. Mula ngayon, iisa na ang ating kapalaran. Mabuti. Kinuha niya ang anak ko. Ngayon, malasap niya. Qixing. Huli na nang umuwi si nanay. Paano mo natiis na gawin ng isang may uban na magulang na ilibing ang kanilang anak na may itim na buhok? Sino kayo? Tulong. Tulong. Hindi ba natin sinabi kay Ling Feng na sunduin ang aking ina? Bakit wala pa siyang bakas? Uy, Alam mo ba kung paano mawalan ng pamilya? ano ang punto mo? Pinatay mo ang anak ko, kaya papatayin ko ang nanay mo. Patas lang, di ba? Ang anak mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mong saktan ang nanay ko, o kaya tatapusin kita. Isang walang silbing magtitinda ng isda na hindi man lang makapagbenta ay nang ahas pang balahurain ako. Makinig ka ng mabuti. Pumunta ka sa Royal Cemetery ngayon. Lumuhad sa libingan ng anak ko, o kaya mamamatay ang nanay mo. Lumapit kang mag-isa. Ling Feng, ipatapon ng pangkat. Oras na para magbuhos ng dugo. Kaya ikaw pala ang adoptive mother ni Bai Qixing. TSK. Tingnan mo ang pinalaki mo. Kailangang magpalaki ng isang hindi marunong tumano ng utang na loob na aso. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Malapit ka ng mamatay. Hindi man lang niya ipapakita ang kanyang mukha. Narito na si Boss Bai Qixing. Nakakaantig na ugnayan ng mag-ina. Xiaosheng, umalis ka rito. Huwag kang lalapit. Gusto ka nilang patayin. Kaya ikaw pala si Lin Erchang. Hayaan mo ang aking ina ngayon. Maaari kong patawarin ang iyong pamilyang Lin. Bigyan ka ng paraan para makalabas. Sino ka ba sa akala mo? Manggahas na pagbantaan ako? Luhod na ngayon, yumuko ng 100 beses sa aking anak. Kung makaligtaan mo ang isa, sasaksakin ko ang babaeng ito ng 1 beses. Yumuko. Hindi ko pinatay ang iyong anak, ngunit ininsulto niya ang aking boss. Kaya nararapat lang siyang mamatay. Pigilan siya pababa. Mapuso ka pa rin, nakikita ko. Kahit tumanda na siya, mayroon pa rin siyang alindog. Paano kung ibigay mo sa akin ang iyong ina? Maaari niya akong paglingkuran kapalit ng aking anak. Baka pagkatapos ay maawa ako sa iyong buhay. Matandang hangal. Ang pagkawala ng isang anak lang ay awa na hindi mo karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Basahan. Ngayon, gagamitin ko ang iyong ulo upang parangalan ng aking anak. Atake. Ang iyong mga aso ay hindi nagpoprotekta sa kanilang Panginoon. Huwag mo akong sisihin kapag hindi ako nagpakita ng awa. Xiaosheng. Wala lang, nabigo akong protektahan si kuya at hindi kita mailigtas. Ang talim na ito ang magiging kabayaran ko. Ang talon na ito ay para kay mama. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Pagdating ninyong mag-ina, sa impyerno, magkakaroon kayo ng maraming oras para sa pag-iyak. Lahat kayo, lumabas na. Heyaw Legion. Mangmang na taga-bukid. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Heyaw Legion? Ang pagpapakilos sa kanila ng walang utos ay isang malaking krimen. Bawat sundalo ng Obsidia sa Hilaga ay sumusunod lamang sa aking panganay na kapatid. Kahit ang gobernador ng Hilaga ay nagbibigay sa kanya ng tamang paggalang. Talaga ba? Isa ka ng patay na tao na puro kasinungalingan ng sinasabi. Mga lalaki, patayin siya. Magbibigay ng malaking gantimpala ang aking kapatid sa inyo. Tigil. Nandito na ang gobernador. Sino ang magtatangkang kumilos?
Gobernador, basta nakikipag-ugnayan lang ako sa isang karaniwang taga-bentang isda, hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Napakabuti mo. Mahal na Gobernador, ang aking kabiguan sa pamumuno ay humihingi ng iyong kapatawaran. Gobernador, nababaliw ka na? Paano siya magiging ang kamahalan? Teka, hindi makakayanan ng aking ina ang dugo. Ihatid niyo muna siya pabalik. Mama, umuwi ka na ngayon. Babalik ako pagkatapos nitong ayusin. Xiaosheng, mag-ingat ka, Xiaosheng. Huwag kang mag-alala. Lipulin ang mga traidor. Nauunawaan. Awa, Panginoon ko, huwag niyo akong itira. Nabubulag ang hanggal na ito sa kayabangan, at naglakas loob na year-akon kayo at ang inyong ina. Pakiusap, bigyan niyo ako ng habag. Hindi ba't hiniling mo ang aking buwis kanina? Hindi, ikaw ang karapat-dapat sa buwis. Ang mababang lingkod na ito ay tunay na hindi nakakilala sa iyong katayuan. Kahit na sa libu-libong buhay, ay hindi ko magagawang haminin ng iyong autoridad. Inaabuso ng Lin Clan ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang paniniil ay nagpapatuloy ng walang pigil. Ibigay ang utos ngayon. Magmamarcha ako ng mga tropa upang durugin sila. Tigil, tanggalin ang kanyang pagkalalaki. Ipadala ito kay Lindachang. Tingnan natin kung paano tutugon ang gobernador ng Hilaga. Panginoon ko, Tungkol sa iyong atas, ano na ang progreso? nagbitiw na si Gobernador Lee sa ilalim ng pampublikong pagpapanggap, ngunit ipinapakita ng aking pagsisiyasat na nananatili siyang may impluwensya militar. Mukhang si Lindachang ay nagtago ng mga plano para sa anumang mangyayari. Bantayang mabuti ang Lin Clan. Iulat ang anumang pag-unlat. Nauunawaan. Nakuha mo na ba lahat ng detalye? Ibinenta ni Chenting ang Qiangsheng Group. Ano ang totoong dahilan? Kamahalin, naaalala nyo ba na nagpadala kayo ng mga imbitasyon sa mga pangunahing kaalyado sa pamamagitan ng pinagkakatiwalaang mga channel na humihiling ng kanilang presensya sa aming buwanang bidding conference? Iyon ay inayos na. Paano ito konektado kay Chenting? Ang mga chismis ay nagmumungkahi na tanging ang mga may imbitasyon lang ang makakasali sa aming proseso ng pagbibid. Ang mga mananalo sa bid ay personal na makikipagkita sa inyong kamahalin. Ibig mo bang sabihin na nilikida ni Chenting ang Qiangsheng para pondohan ang pagbili ng imbitasyon ng Heao Group para sa bidding conference? Eksakto. Panginoon, dapat ba nating linawin ang kinakailangan sa imbitasyon sa publiko? Walang imbitasyon na kailangan para dumalo sa bidding. Hindi kailangan. Dahil ganoon ang sitwasyon, paglaruan na lang natin ang plano ni Chen Iminumungkahi nyo na mag-issue ng mga imbitasyon ng malaya. Kinukumpirma ang mga chismis. Kung gusto ni Chen na magsugal, ipagsasapalaran ko siyang ilagay ang buong kapalaran niya sa panganib. Naiintindihan ko, aasikasuhin ko agad. Manatiling anonymous, magpadala ng mga tauhan para magbigay ng isa sa pamilya yon. Siguraduhing matatanggap ito ni Churan. Opo. Ako ay mula sa Heao Group. Kailangang makita ang inyong chairman. Heao Group, pakihindi muna sandali. Makikipag-ugnayan ako kay chairman yon. Ang mga tao ng Heao Group, bakit nila kinukonta? Ang taong iyon, si Yun Churan. Maaari kaya na. Ito na ba ang imbitasyon? Paano nakuha ni Yun Churan? Ito, impossible. Ang imbitasyong ito ay dapat akin. Sinabihan ako. Gusto mo akong makita? Ikaw si Presidente Yun Churan. Tama, ako si Yun Churan. Chairman Yun, sa ngalan ng Dragonanix Group, inaanyayahan ka namin sa bidding conference. Sa susunod na linggo, umaasa kami na iyong karangalan kami sa iyong presensya. Huwag kang mag-alala, tiyak na naroon ako. Ang imbitasyong nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay hindi naglaan ng anumang pagsisika upang mapunta sa aking mga kamay. Yun Churan o Yun Churan. Tingnan natin kung paano mo ako hahamunin ngayon. Paumanhin, nahuli ako. Yun Mi, bakit ka nandito? Nasaan ang kinatawan ng Heao Group? Hindi ba nila ako gustong makilala? Nabaliw ka na ba? Sino sa tingin mo ang sarili? Ang mga tao ng Heao Group ba na personal na pupunta para makipagkita? Ngunit malinaw na sinabi ng receptionist. Tama na iyan. Itigil mo na ang pagkahumalit sa mga pantasya ng pagyaman agad. Sa halip na sayangin ang oras, dapat kang mag-focus sa paghahanap ng mapagkakatiwalaang lalaki. Nandito ako para ipaalam na ayusin ang iyong mga gamit at umalis. Ang posisyon ng Sisi ay magiging akin na sa lalong madaling panahon.
Narinig ko raw ngayong pagkakataon sa bidding event ng Heyaw Group. Baka makilala natin ang utak sa likod ng Heyaw Group. Talagang handang isuko ng mga tao ang lahat para sa isang imbitasyon. Isinangla na nga nila ang lahat ng kanilang pag-aari. Ano pa ang hinihintay natin? Ibenta na natin ang lahat ng ating assets at makuha ang ating pwesto. Kapag nakakonekta na sa Obsidian Group, napakalaki ng maaaring maging balik. Ganyan natin paramihin ang ating yaman ng 100 beses. Imposible, inay. Kulang tayo sa puhunan para sa sugal na ito. Dapat tayong mag-focus sa matatag at etikal na mga kasanayan sa negosyo. Iyan ang tamang landas. Pinsan, kailan ka pa naging mahina ang loob na parang asawa mong pang-display mo? Walang ambisyon. Paano mo pamumunuan ang Cloud Rise Corporation? Tama ang punto. Kung walang malakas na bisyon, paano lalaki at lalakas ang pamilyang yon? Lolo, narito ang aking panukala. Kung sino man sa atin ang unang makakuha ng imbitasyon, siya ang magiging CV. Hindi iyan patas na hamon. Hindi talaga ako makakapantay. Bakit hindi mo tanungin ang mayabang mong dating asawa? Pilitin mo siyang ibenta ang kanyang mahalagang grade na gusali ng opisina. Ang mga walang lamang pangako ay hindi pondohan ang iyong mga ambisyon. Tama na. Napagkasundoan na, hayaan ng talento ang magdesisyon. Sa posisyon ng pamumuno, Lolo, hindi na kailangan. Mayroon na ako ng imbitasyon sa Obsidia Group. Nandito na mismo ang imbitasyon mula sa Heyaw Group. Ay nakuha ko na. Seryoso, imposible. May, totoo ba ang imbitasyong ito? Siyempre, Lolo. Totoong-totoo ito. Hindi ako tulad ng ilang tao na puro lang pangako. Paano niya nakuha ang imbitasyon? Kahit yang mister, so na pinananabikan mo, ay hindi kayang kumuha niyan. Saan mo nakuha ang pera? Huwag mong sabihin, nilustay mo ba ang ari-arian ng pamilya yon? Ang simpleng imbitasyon lang ay kailangan panggastusan. Ang paglustay ng ganito ay ang specialty ng anak. May, kaninong imbitasyon ito? Sabihin mo ang totoo. Ang paggamit ng imbitasyon ng iba ay isang seryosong krimen. Ang buong pamilya natin ang magbabayad. Tatay, ano po ang sinasabi? Ang imbitasyong ito ay personal na inihati ng Dragon Risk Group. Tingnan nyo. Nakaukit ang kiyon dito. Nako. Lolo, tingnan niyo po ito. Nako Lolo, pakiusap. Hoy, eksklusibo itong imbitasyon. Mukhang mataas ang pagtingin ng Heyaw Group sa ating pamilyang yon. May, ipinagmalaki mo kami. Ha ha ha. Teka, dapat akin ang imbitasyong ito. Churan, anong nangyayari sa'yo? Dad, nagsasabi ako ng totoo. Dumating ang mga kinatawan ng grupo ngayong araw. Partikular na humihingi para sa akin. Yun Churan, patunayan mo ang iyong mga sinasabi. Huwag kang gumawa ng mga walang basehang paratak kung wala kang ebidensya. Tumigil ka na sa pagtahol na parang baliw na aso at paggawa ng eksena. Churan, kailan ka naging ganyan kaliit ng pag-iisip? Huwag kang magtantrum. Dahil lang mas mahusay ang anak ko sa'yo. Anak ko sa'yo. Sa'yo. Kapatid, ang pag-uugali ng anak mo ay lubos na nakakahiya. Churan, pinsan mo si Mayor. Ang kanyang mga kilos ay sumasalamin sa dangal ng ating pamilyang yon. Kailan ka naging ganito? Kasamang Harpy, humihingi ka ng tawad sa pinsan mo ngayon. Dad, wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw na walang hiya. Ang Heyaw Group ay nagpadala ng imbitasyon kay May. Iyan ang kakayahan niya. Ikaw ay pabigat lang. Sa tingin mo ba, gusto ka nila? Nay, ako ang sarili mong anak. Paano mo nasasabi ang ganyan? Arg. Si Mayor ang uri ng anak na karapat-dapat. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo matanggap ang tagumpay ng iba. Mas malala ka pa sa asong kalye. Tatay, kayo rin po, hindi kayo naniniwala sa akin. Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tawad kay May, HMP, huwag ka nang tumapak pa sa yun Manor. Ano ba itong gulo? Buhay pa ako dito. Ang mga kwalifikasyon ni Mayor ay hindi matatawaran. Ikaw ay basta, nakaupo lang bilang CEO. Matuwid ang lolo. Nakuha ko ang imbitasyong ito bago pa ang sinuman. Kaya ang posisyon ng C ay karapat-dapat na sa akin. Natural, bukod pa rito. Sa bidding conference, dadalo ka bilang CEO ng Yun Group. Talaga? Tunay. Sisiguraduhin kong magliliwanag ako sa trade conference at ipapakita ang aking pinakamahusay na pagganap. Ito ay magbibigay karangalan sa ating pamilya yon. Paano naman po ako, Lolo? Dahil sa paggalang kina tito at tita, maglalaan ako ng posisyon para bilang aking assistant. Ang assistant mo, hindi yan naiiba sa pagiging katulong.
Ano naman ang masama sa pagiging katulo? Marahil ang aming si Mayor dito ay magiging sovereign's lady. Ang gawin kang attendant niya ay pagpaparangal sa iyo. Tita, nakikita kong ang pinsan ay hindi handang sumuporta sa akin. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa pamilya. Tama na yan, gabi na. Tapusin na natin ito. Ha ha ha. Oh Mayor, mahal, palagi kitang tinuring na parang sarili kong anak. Ang walang kwentang yan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang kinabukasan ng ating pamilya ay nakasalalay na ngayon sa iyo. O tita, pamilya naman tayo dito. Ang pagtulong sa sinuman ay pagtulong sa pamilya. Arg, kung hindi dahil sa iyo, kakailanganin ko bang magpasuyo sa babaeng iyon? Handal na talunan, hindi mo man lang napamahalaan ang posisyon mong CEO. Ano ba ang silbi mo? Yun Churan, talagang nabigo mo ako. Simula ngayon, itatakwil na kita bilang anak ko. Bakit ka pa nandyan? Umalis ka na sa paningin ko. Kisheng. Wala na akong materhan ngayon. Hindi ito tahanang karapat dapat panatilihin. Huwag kang mag-alala, ang kahiyang dinanas mo, doble pa ang babayaran nila. Sumakay ka sa kotse. Nagkakamali ba tayo? Paano natin mabibili ang ganitong mamahaling kotse? Walang mali. Simula ngayon, pagmamay-ari mo na ang kotseng ito. Hindi ba tayo uwi sa tindahan ng isda? Bakit mo ako dinala sa Villa District? Bahay. Uwi na tayo ngayon. Mauna ka na, madam. Huwag ka nang magbibiro. Naghihintay si Xiaoyun sa atin. Magmadali na tayong umuwi. Hindi ako nagbibiro. Ito na ang magiging bagong tahanan natin. Nabaliw ka na ba? Ito ang pinakamalaking villa community. AI invitation ng Obsidian Group. Paano mo nakuha ito? Mula sa isang investor na nagpondo sa Dragon Rice Group. Sayang lang, hindi na ako makakapasok sa bidding ngayon. Sino ang nagsabi? Simula ngayon, ikaw na ang CEO ng Dragon Rice Group. Mahal na kamahalin, kinumpirma ng inyong mga alagad na ang pagkamatay ni Lin Yang ay gawa ni Chen Ting na naglagay sa inyo sa kaso. Ang kinaroroonan ng ginang ay ibinunyag din ni Chen Ting kay Lin Hao. Tungkol naman sa listahang ito, nandito ang lahat ng kumuha sa mga ari-arian ni Kuya Kiang. Nakinabang sila sa kabuluhan na parang mga buitre. Itong si Chenting, hindi ko inakala ang kakayahan niya. Ang mga taong ito ay dadalo sa pulong ni Chen Ting ngayon sa Kiang Sheng Headquarters. Lahat sila ay naroon. Nakatipid pa ako sa paghahanap sa kanila. Magtaas tayo ng ating mga bas. Cheers! Mga ginoo, ang pamana ni Bai Qicheng ay regalo lamang sa inyo. Kung magpapatuloy kayong tapat sa aming CEO Chen, sisiguraduhin ko na ang bawat tubo ko ay mapupunta sa inyong mga bulsa. Pinupuri kami ni Batang Panginoong Zhang. Kusang loob kaming pumili na sumunod kay Ate Ting. Kahit walang tubo, hindi kami magsisisi. Mahusay ang sinabi para sa kusang loob na paglilingkod. Cheers! Kahit mawala sa amin lahat, magiging tapat ka pa rin ba? Bai Qicheng, walang hiya kang aso. Paano mo nagawang humarap dito? Pagkatapos mong pagalitin ang pamilyang Li, humihinga ka pa, nakakamangha ang tibay mo na parang itis. Salamat sa iyong awa. Masagana ang aking pamumuhay. Nagsumbong na ako sa inspektor ng INTEC. Natatakot ako na ngayon, lalabas ka rito na nasa loob ng kaba. Nandito ako ngayon upang ayusin ang ilang mga score. Sabihin mo sa alalay mong si Xiaoxu na magpakita. Opo, sir. Aasikasuhin ko po agad. Bai Qicheng, wala kang iba kundi basurang kanal. Sa aking paningin, mas masahol pa kaysa sa bulok na isda ng iyong kapatid. Paano ka naglakas loob na harapin ako? Ginoong Chen, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa walang inang bastardo na ito. Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Hoy, ikaw. Si Bai Qicheng pala ay hayagang kumuha ng mga mamamatay tao. Ngayon, hindi ako magpapakita ng awa. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako, babae.
Sino si Bai Qixing? Kapatid na Kai, siya nga yon. Hindi lang niya pinatay si Lin niya, kundi pinatay rin niya ang kapatid ko sa publiko. May mga testigo at ebidensya ta. Dapat mong ipaghiganti ako. Sa teritoryo ng Panginoong Heyaw, paano mo nagawang pumatay? Sa harap ng lahat, may tao, arestuhin siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. At sino ka? Saan ka nagmula, matandang hukluban? Ako ang inspector ng Northern Border. Sa High City, maliban sa gobernador, walang nangangahas humadlang sa akin. Umalis ka sa paningin ko. Huwag mo akong piliting humarap sa'yo. Sa harap ng lahat. Kung gayon, titingnan ko kung hindi ko muna aalagaan ka. Teka. Kung darating ang Panginoong Heyaw, kaya mo ba siyang pigilan? Ikaw na walang kwentang wala. Iniisip mo bang makakatawag ka ng isang kasing halaga ng Obsidian Lord? Dapat kang pumunta sa mental hospital at ipasuri ang iyong ulo. Hindi na kailangang tawagin siya dahil ako ang Obsidian Lord. Ano? Haha, Bai Qixing, bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? At tingnan kung ano ka? Paano mo nagawang magpanggap bilang ang kataas-taasang Panginoong Heyaw? Iniisip mo bang tanga? Patay ka na sa pang-aasar mo sa akin. Kapatid na Kai, masama ito. Ang gobernador ng Northern Border, kasama ang Heyaw Legion. Napalibutan na tayo. Ano? Kai, sa tingin ko hindi sila mapayapa. Dapat ba tayong umatras kaagad? Saan atras? Ang Heyaw Legion. Hindi mo ba alam kung ano sila? O ako ba ang hindi nakakaalam? Kai, bakit ka nagpapanik? Hindi mo pa rin lubos na naiintindihan ang pinagmulan ng Obsidian Legion. Sa tingin ko, ang basurang ito ay nagpapanggap na sa Panginoon at nagalit sa O-Group. Narito sila para harapin ang impostor. Walang utak kang hangal. Kung maliit lang na impostor, bakit pa darating ang Northern Governor? Sabihin mo sa akin ng tapat. Sino ba itong si Bai Qixing? Sino nga ba siya? Siya ay talunan na hindi kayang pamahalaan. Kahit ang tindahan ng isda, sinusumpa ko, sa totoo, siya ay talagang mahirap. Siya ay isang pulubing walang pera. Ang inyong lingkod, gobernador ng Rehiyong Hilaga, nagbibigay pugay sa Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Chenting, sinabi ko na sa'yo dati. Ang iyong kahabag-habag na buhay ay hindi na muling titigilan. Maaari ka bang maging Anghel Lord? Sinubukan kong sabihin sa'yo. Ngunit hindi ka nakinig. Hindi ito Isa ka lang maruming nagtitinda ng isda. Paano ito, ang kataas-taasang Panginoong Heyaw? Babae. Matigas pa rin ang ulo mo ngayong oras. Walang utang na loob na babae, ang kasalukuyan kong paghihira ay gawa mo lahat. Tapusin na kita. Aking Panginoon. Ang masamang babaeng ito ay purong kasamaan. Naglakas loob siyang, manirang puri sa'yo, nalin lang ako, kaya ko nagawa kang sakta. Hayaan mong itama ko ang aking sarili. Papatayin ko siya, upang ipaghiganti ang iyong karangalan. Teka muna, hahayaan na lang ba siyang mamatay ng ganito? Hindi ba masyadong madali para sa kanya? Ang kanyang kamatayan, may iba akong plano. Tungkol naman sa'yo, aking Panginoon, wala akong ibang intensyon. Natatakot lang ako. Ang pagpatay sa kanya ay dudumisan ng iyong mga kamay. Siya ay sayo na bahala. Oo. Ling Feng, magpadala ka ng mga tao, dalhin si Chenting at ang mga kumuha sa kayamanan ng aking kapatid, dalhin silang lahat. Gusto kong malaman nilang lahat upang malaman kung ano ang ibig sabihin. Ang pagbabayad ng utang na dugo, gamit ang dugo. Aking Panginoon, bakit mo kami dinala? Dito, wala kami kinalaman sa pagkamatay ni Presidente Qiang. Hindi ito konektado sa amin. Sino ang nagsabi sa'yo na hawakan ang hindi mo dapat hawakan? Aking Panginoon, ang mga ari-arian ni Presidente Qiang, hindi namin nahawakan kahit isang kusing. Ang mga fish pond ni Qiang, hindi rin namin hinawakan ang mga yon. Pakiusap, Panginoon, kahabagan mo kami. Gusto naming paglingkuran ka, Panginoon, parang mga baka at kabayo. Kapatid, ang tindahan ng isda na iniwan mo sa akin, nakuha ko na itong ibinalik. Lahat ng nagkasala sa'yo, ginawa ko rin, silang nagbayad ng presyo. Maaari kitang palayain. Ngunit kung mapapatawad kita, nakasalalay sa aking boss. President Qiang, patawad na po. Nagsisisi po talaga ako sa aking ginawa. Patawarin mo po ako. Nagkamali po ako, President Qiang. Hindi ko na po ulitin. Brother Qiang, maawa na po kayo sa akin. Nabulag lang po ako ng kahinaan at nagnasa sa inyong yaman. Maawa na po kayo sa akin. Bai Qixing, hindi, teka. Mahal na Ginoo, kagalang-galang na kamahalan. Nakikiusap po ako. Inyong, mga ari-arian ni Qiang, ibababalik ko po lahat sa inyo. Bawat sentimo na sa inyo. Ako, ay, ibalik ko pong... Sige na, alang-alang sa ating nakaraang samahan. Maawa na po kayo sa akin. Maawa ako sa'yo. Nakaawaan mo ba ang kapatid ko? Kailan ka nagpakita ng awa sa kanya? Nang dukutin mo si Xiaoyu at si Churan papuntang Mianbei, nasaan ang awa mo noon? Nang gamitin mo ang pamilyang Lin para patayin ako,
Nagpakita ba yun ng awa? Ang aking mga pagkakamali noon ay ganap na kasalanan ko. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ngunit tandaan mo ito, ako pa rin ang iyong hipag. Kung papatayin mo ako ngayon, paano mo haharapin ang iyong yumaong kapatid? Huwag mong banggitin ang kapatid ko, hindi ka karapat-dapat. Mula nang mamatay ang kapatid ko, hindi ka na ang aking hipag. Bulag siya noon. Napakasalan ng isang masamang babae na may pusong lason. Sa aking paningin, si Bae Kishin ay walang iba kundi isang mabahong nagtitinda ng isda. Kung hindi dahil sa akin na nagpakita ng awa, hindi siya makakapag-asawa kahit sa kanyang pinakamalaking pangarap. Bulok na isda. Chenting. Papatikim ko sa'yo ang lasa ng pagiging basura. Anong ibig mong sabihin? Ang mga buwaya sa lawa. Gaano nakatagal mula ng huling pakay, mahal na Ginoo, ang mga reptilya ay gutom na sa mga araw na ito, kahit katiting ay hindi matitira. Mahusay. Sige na. Bae Kishin, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang iyong hipag. Ang kapatid mo'y hindi kailanman. Kapatid, ang paghihiganti ay nahain na. Magpahinga ka na sa kapayapaan. Lolo, masikip na yon. Dahan-dahan lang po kayo. Yun Churan. Paano mo nagawang pumunta dito? Huwag mong sabihin. Andito ka para mandukot ng pagkain. Pagkatapos maubusan ng pera, hindi mo ba nakikita na hindi ka karapat-dapat pumasok? Maghintay ka lang sa labas. Habang kami ay nag-e-enjoy sa aming handaan. Kapag tapos na kami, baka ihagis namin sa iyo ang ilang tira-tira. Ikampay nyo ng maayos ang inyong mga buntot at baka maawa kami sa iyo. Siguro, magtitira kami ng ilang piraso tulad ng tunay na mga pulubi. Mayroon kaming tamang mga imbitasyon ngayon. Yun Churan. Hindi ka pa ba nakakita ng tunay na imbitasyon dati? Saan mo nakuha ang peking basura na iyan? Mga hamak ay mananatili. Mga hamak. Tulad ng mga asong humahabol sa basura, isang pulubi, laging pulubi. Ito ba ang napili mong lalaki? Napakasya. Tara na. Hindi tayo pwedeng mahuli sa ganitong klase ng kaganapan. Walang silbi ang makipagtalo sa mga katulad nila. Halika na. Huwag kang mag-alala. Makukuha nila ang nararapat sa kanila. Tara na. Mga respetadong panauhin, pakiusap hayaan nyo kaming ihatid kayo sa e-entrance. Patawad sa aming pagkakamali. Kung maaari, sumunod kayo rito. Aba, ngayon, ito na talaga, ang Heiau Groups, mga pamantayan. Ang lahat ng elite ng Harbor City ay nagsasama-sama rito. Tingnan mo. Mga taong nakikita lang natin sa TV ay nandito mismo, sa personal. Anong tanawin? Ang pagdalo ngayon ay sulit ang bawat sentimo. Talaga. Naglilihi ang aking mga kaibigan nang marinig nila na nakakuha ko ng imbitasyon sa eksklusibong kaganapang ito. Ang inggit ay hindi matatawaran. Sige na. Lahat kayo, huwag nang magsalita pa. Huwag kayong umasta na hindi kayo nakakita ng anuman. Umayos kayo. Nakakahiya. Tama si tatay. Hindi natin pwedeng hayaan ng sinuman. Maliitin ng pamilyang yon. Pero, hindi kasalanan ng aking nakatatandang kapatid at asawa niya. Nakilaman na sila sa mga mangmang ng matagal. Ang pagiging hindi sopistikado ay hindi maiiwasan. Sinasabi ko sa iyo. Siya, umaasa siya sa kanyang anak, ang kanyang galing sa kwarto. Ang dahilan kung bakit siya mas mataas sa akin. Anong maipagmamalaki dyan? Iyan ang mga VIP na upuan. Nakaupo ang mga taong hindi natin karaniwang nakikilala, malalaking negosyo, makapangyarihang pamilya. Kapag nagsimula na ang Chamber of Commerce, maghanap ka ng paraan para magkaroon ng pagkakataon. Tingnan mo kung kaya mong, sa harap ng mga malalaking tao, ipakita ang iyong mukha, gumawa ng magandang impresyon. Tatay, alam ko ang ginagawa ko. Pupunta lang ako para ayusin ang aking mento. May tao, bilis. Ang dalawang baliw na aso na ito. Paano sila nakapasok dito? Paalisin sila dito. Wala silang manners. Nalakas loob silang pumasok sa teritoryo ng Obsidian Group. May, umupo ka. Ngayon hindi ang oras para makipag-away. Umupo ka. Opo, May. Huwag mong kalimutan, ang iyong pangunahing gawain ngayon ay ang basurang iyon ay aalisin. Nabaliw na ba sila? Nalakas loob umupo sa harapan? Nawala na ba ang isip nila? Ang mga walang katakutan. Ang mga taga-probinsya na mangmang ay walang alam. Sana lang mahuli sila nang hindi madamay ang pamilyang yon. Bai Qisheng. Ang kapal mo naman.
Sa halip na magtago na parang daga, sa madilim na sulok, na tinatamasa ang huling mga araw mo, naglakas loob kang magpakita dito. Paano mo nagawang lumitaw, sa ilalim mismo ng aking ilong? Dumating ako para sa pulong ng kamara. Bakit ako magtatago? Matapang pa rin. Hayaan mong linawin ko. Kahit magtago ka pa sa dulo ng mundo, hindi ka makakatakas sa abot ng pamilyang Lee. Ngayon, dahil sinabi niyo mo ako sa abala, maaari kong isaalang-alang. Naiwanan ka ng buong bangkay. Kung tama ang aking alaala, ang iyong ama ay hindi na ang gobernador ng Northern Frontier. Kaya ano kung hindi na? Hindi mo ba alam ang kasabihan? Kahit gutom ang kamelyo, mas malaki pa rin kaysa kabayo. Ang katayuan ng pamilyang Lin, kumpara sa pamilya Mumbai, walang paghahambing. Hindi ka lang isang ligaw, aso sa tabi ng daan. Oh, teka. Ang mga aso kahit papaano ay alam ang kanilang lugar. Mas mababa ka pa sa aso, isang mangmang na walang alam na. Hindi sumusunod sa mga simpleng patakaran. Hindi pa ako nakarinig ng tahol ng aso dati. Ngunit ngayon, natupad mo ang iyong reputasyon. Bai Qisheng. Alam mo ba kung anong araw na ito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ngayon ay ang iyong huling araw. Oh, talaga ba? Pagkatapos na ngayon, ang iyong pamilyang Lin ang mawawasak. Patuloy ka lang sa pagsasalita. Hindi ka natatagal pa. Kapag dumating ang soberano, sisiguraduhin ko ang huling bakas ng pamilyang Bai ay mawala magpakailanman. CJ, tingnan natin. Churan, kailangan kong umalis saglit. Manatili ka rito, babalik ako agad. Esan, Aba, tingnan mo kung sino ang sa wakas ay nakakaalam ng kanyang lugar. Napagtanto mong susuko ka na, umaalis ka ba na nakayuko ang buntot mo? kasiraan iyan. Hindi gagawin iyan ni Kishe. Sa totoo lang, kung tatanungin mo ako, siya ay isa lamang, desgrasyadong walang kwenta. Isang nagtitinda ng isda na hindi sulit sundan. Nakalusot ka na naman ba ngayon, gamit ang mga desperado mong paraan, pagpapatuloy? Bakit hindi mo ako paglingkuran? Kung masisiyahan mo ako sa kama, ng gusto, bibigyan kita ng marangal na upuan, sa pangunahing mesa. And Alin, magpakita ka ng respeto. Ito ay event ng Blackstone Group. Sa tingin ko, ayaw mong magkaroon ng eskandalo. Masiyahing bata. Hahaha. Nakakatuwa. Umaasa akong magiging kasing ingay mo yan sa kama. Pansin sa lahat ng bisita. Ang bidding ceremony ay magsisimula na. Pakiusap, ipasa ang inyong mga project proposal sa aming staff. Ang mga resulta ay ipapahayag personal ng ating CEO. Ano ang bid price mo? Bigyan mo ako ng clue. Hindi mo pa narinig. Ang buong bidding na ito ay para lang sa palabas. Ang nanalo ay napili na. Hindi ko na inabala pa ang paghahanda ng proposal. Ang sabi-sabi, ang kompetisyon na ito ay inayos ng kanyang kamahalan para sorpresahin ang kanyang asawa bilang regalo. Sa totoo lang, ang ating ginagalang na Panginoon ay labis na nagmamahal sa kanyang asawa. Naku, may asawa pala. Ang aking Panginoon. Iyon ang narinig ko. Ang mga bagay ng mga makapangyarihan ay hindi lubos na malalaman ng mga ordinaryong tao, tulad natin. Sino kaya ang asawa ng Panginoon mula sa anong marangal na pamilya para makakuha ng manugang na tulad ng Panginoon? Ang pamilyang iyon, tiyak na may hindi mailarawang yaman. May narinig nga ako. Ang Panginoon ay nakatuon kay binibining yun. Ngunit siya ang naging asawa niya. Hindi malinaw. Ang pamilya yon, Mayor, ikaw yan. Tama. Sa ating syudad, tanging ang pamilya yun lamang ang may apelyidong ito. Ikaw siguro yan. Hindi nakakagulat na personal kang pinadalhan ng imbitasyon ng Panginoon. Malinaw na, pinapaboran ka niya. Ang pamilya yun ay tunay na pinagpala. Ang aking Panginoon ay napakaromantiko. Hindi ko inakala na ang kaganapan sa pagbid sa buong lungsod ay inayos para sa akin. Bulag ako sa iyong katayuan. Nainsulto ko ang ginang kanina. Patawarin mo ako. Walang anuman. Kaya pala sa unang tingin ay napansin ko ang iyong pambihirang ganda, Madam. Ngayon, ikinararangal kong bisitahin ang sagradong lupain ng Susan at makilala ang kanilang Panginoon. Ang aking pasasalamat sa iyo sa pagbibigay ng pagkakataon na ito. Ay, pinupuri mo ako. Hindi pa ako ang lady ng Suzut. Maging mapagpakumbaba, magpakumbaba. Hindi ka na bahagi ng Cloud Rise Group.
Tungkol saan ang pagpapanggap na ito? Huwag mong sabihin. Nananaginip ka pa rin na maging isang sisi. Ibinigay ni Kishe ang Strong Prosper Group ng kanyang kapatid sa akin. Ako na ngayon ang pinuno ng Strong Prosper Group. Strong Prosper Group. Ha? Ang kumpanyang panandalian ng mangingisda na iyon, hindi pa rin nalulugi. Huwag mong sabihin. Nandito ka mag-isa. Kaya ikaw lang. Kaawa-awa. Paano mo nagawang mag-bid para sa proyektong ito? Katulad ka ng iyong walang kwentang asawa, parehong mapagkunwari, at parehong kaawa-awa. Nagmamakaawa para sa kahihiyan. Hayaan mong gawin kong malinaw ito. Ang bidding ngayon ay pabor na sa akin. Kung pinapahalagahan mo ang iyong buhay, umalis ka bago ako maging lady ng susut. Umalis ka. Ngayon na. Sa darating na bukas, ang pagdurog sa iyo ay kasing dali lang ng pagyapak sa langga. Magandang araw, lahat. Ako si Ling Feng, CEO ng Heiyao Group. Ling Feng. Ngayon, ipapahayag ko ang panalong bid. Sisi ng Obsidian Group, Chairman Nick. Siya na iyo? Ang nanalo ngayong araw ay si Chairman Yun. At ang kanyang Kiang Sheng Group. Yun Churan, paano ito nangyari? Heiyao Group. Bakit nila gugustuhin ang isang gamit na pangalawang kamay? Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganito kakumpleto ng palabas ng mga clone sa totoong. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang yon ay tunay na napahiya. Umupo ka na agad. Hindi mo ba iniisip na sapat na ang ating kahihiyan? Huwag kang mag-alala, maghintay ka lang. Tiyak na may maling pagkaunawa. Ang Yunchura na ito ay isa lamang na itinapon ng ating pamilyang yon na parang aso. Paano niya matatanggap ang pabor ng Panginoon? Maghintay ka lang at makikita mo siyang mapaalis. Pakiusap, tanggapin natin si Chairman Yun sa entablado upang lumagda sa isang panghabang buhay na kasunduan sa pakikipagtulungan sa aming kumpanya. Panghabang buhay na partnership? Tama ba ang aking naririnig? Ang tinatawag na Kiang Sheng Group ay walang iba kundi isang kaina-hinalang shell company. Sa suporta ng Obsidian Group, hindi na siya kailangang gumalaw pa para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi lang isang buhay habang buhay. Paano nagkaroon ng ganito kagandang swerte ang batang ito? Kasalanan mo ito, pinilit mong putulin ang ugnayan sa kanya noon. Ngayon tingnan mo, nawalan tayo ng isang buhay na cash cow. Tama na, tama na. Pagkatapos ng seremonya, lalapit ako sa kanya para magmakaawa. Ang walang utang na loob na batang iyon ay mananatiling walang puso habang buhay. Tama na ang dada, umupo ka na, HMPH. Ang mataas at makapangyarihang sovereign. Maaari bang siya nga iyon? Bai Qisheng, paano mo nagawang bumaba dyan? Iyan ang upuan ng karangalan ng sovereign. Baliw ka na ba? Pinapahalagahan namin ang aming buhay dito. Ang iyong pamilyang si Churan ay hindi na sayo sa loob ng maraming taon. Naaalala mo ba kung paano mo siya tinatrato sa lahat ng mga taong ito? Ang kanyang kamahalan ay darating na sa madaling panahon. Hindi na natin kailangang kumilos. Ikaw na basahan ay malapit nang mahanap ang iyong sarili, napatay na walang libingan. Chairman Lin. Siya ay ganap na baliw, isang padalos-dalos na pulubi. Huwag hayaang masira nito ang kinabukasan ng aking anak. Lord Lingfei. Isa lamang siyang walang kwentang gamit. Sino ang nakakaalam? Ilang lalaki na ang kanyang natulugan. Kailangan mong sabihin sa kanyang kamahalan. Huwag hayaang malin lang siya niya. Isa pang bastos na salita at mamamatay ka. Mabuhay ang Panginoon at ang Madam. Mabuhay ang Panginoon at ang Mada. Tumayo ka. Qisheng, ikaw ba talaga ang Lord ng Heiyao? Hindi ba't nangako ako sa'yo ng isang kasiyasyang paliwanag? Kaya, masaya ka na ba ngayon? Paano ito nangyari? Bai Qisheng. Ikaw pala ang Obsidian Lord. Ang pagkamatay ng aking tiyuhin
ay kailangang mabigyan ng hustisya. Paano ito nangyari? Hindi ko inakalang. Ako pala ang nakakatawang clone. Bai Qisheng, ang halimaw na iyon, ay ang magiging sect leader. Ito ay isang bangungot. Hindi, tinatalikuran kong paniwalaan ito. Isipin mo, ang walang kwentang hanggal, na palagi kong sinusumpa, ay pala ay, ang dakilang sect leader. Wala na tayong pag-asa, Ama. Ang pamilyang Bai, ay tapos na. Kahit sa pinakamalalim kong panaginip, pagkatapos ilaan ang aking buhay, para sa pamilyang yon. Lahat ay sira na, isang siglo ng pamana, nasira sa isang iglap. Nakakalungkot. Nakakaawa. Ito ay lubos na kabaliwan. Churan, naihanda ko na ng espesyal, ang formal na kasuotan para sa'yo. Magbihis ka muna, mamaya, mayroon pang ibang regalo. Ngayon, oras na para tapusin ang usapan sa inyong lahat. Pipiliin niyo ba ang kamatayang sakripisyo? O ang paglilibing kasama ang aking kapatid? Bai Qisheng. Ako ang iyong biyenan, ang ina ni Churan. Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Pamilya tayo. Pamilya. Hindi ba ninyo ako pinalayas? Matagal na? Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Iligtas ang pamilyang yon. Nakikiusap ako sa'yo. Lahat ng mga problema na ito ay gawa ni May. Didisiplinahin ko siya nang maayos simula ngayon. Pakiusap. Huwag parusahan ang buong pamilyang yon. Ama, anong ginagawa mo? Ngayong dumating na ang mga bagay sa ganito. Bakit mo siya hinihinga ng awa? Ikaw na bastos na bata. Gusto mo bang ang buong pamilya natin ay mamatay kasama ka? Luhod. Yumuko at humingi ng maayos na paumanhin. Maaaring ang Panginoon ay iligtas ang ating mga buhay. Mahal na Panginoon, nagkamali ako. Lahat ay kasalanan ko. Pakiusap na patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Pamilyang yun. Sapat na. Dahil kay Xiao yun at sa dangal ni Churan, ililigtas ko ang inyong mga buhay. Ngunit, ang parusang kamatayan ay pinalampas. Ngunit ang parusa ay nananatili. Ling Feng, Sa iyong utos. kumpiskahin ang sa pamilyang yon, lahat ng miyembro, kunin ang lahat ng ari-ariya, ibaba sa antas ng mga pulo, palayasin mula sa high shield. Gaya ng iniutos. Lord Obsidian. Talagang kahanga-hanga. Ngunit walang nakakapansin ang makakahula. Dati kang isang mababang tindera sa kalye na hindi makapagbenta kahit ng bulok na isda. Hinahanap mo ang kamatayan. Tingin mo matigas ka? Subukan mo akong patayin. Hindi mo ba talaga gustong makita ang asawa mo? Ano nang sabi mo? Ang dugo ng asawa mo. Anong lasa kaya? Panginoon, emergency. Kidnap ang may bahay. Ano? Sa teritoryo ko. Paano nangyari ito? Pagkapasok sa fitting room, matagal nang walang galaw. Nang matuklasan ko, nakaalis na sila. Nagpabaya ako sa tungkulin ko. Pinagsusumamo ko sa iyo, Panginoon, na igawad mo sa akin ang kamatayan. Sino ang kumuha sa kanya? Malinaw mo bang nakita? Mukhang parang mga sarili nating tao. Si Linda Chang yan. Panginoon. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat binabantayan mo sila? Panginoon. Si Linda Chang ay lihim na nagpakilos ng kanyang nakatagong pangkat kaninang umaga. Natuntun ko na ang kanilang lokasyon at napalibutan na sila ng mga tropa. Babalikan namin ang ginang. Kaya pala alam mo na pala, ang aking ama ay lihim na nagtago ng mga kabayo ng militar. Bakit hindi mo ibubunyag siya kagad? Naging mahina ka para sa sarili mo. Linda Chang, mayroon pa rin siyang otoridad sa militar kung hindi dahil sa pagtataksil sa iyong commander. Isang malaking krimen na kinumbinsi ang lahat. Hindi ko siya matatanggal. Bai Qisheng. Ikaw na duwag na duwag. Gumalaw. Ililigtas natin si Churan. Tigil. Humakbang pa ng isang beses. At siya ay makakaranas ng kanyang katapusan. Bai Qisheng. Tingnan mo ng maigi ang paligid. Pamilyar ba ang lugar na ito? Kaya pala kasali ka pala sa pananakit sa aking kapatid.
Paano pa kung hindi? Makakatanggap ka ng lihim na pondo mula sa Heiyao Group. Nakalakip ka sa kanilang pinuno. Sayang at sila ay hindi matuntun ang anumang ebidensya pabalik sa'yo. Kaya naman, hinahabol mo ako. Tama. Nakuha ko na ang kontrol ng Heiyao Legion, ang mga puwersa ng Northern Army. Nakita kita. Para patayin ka, ang Legion ay magiging akin. Pagkatapos, ako ang magiging iginagalang, Obsidian Sovereign. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa kahangalan sa katandaan. Masyadong pa rin bata, Lindacha, tingnan mo ang iyong likuran. Ang aking mga tauhan ay nasa buong gusali. Patuloy na lumaban. Kamatayan lang ang iyong kaharapin. Handa ako. Ano ang ginawa mo sa aking anak? Sabihin na lang natin, ang iyong anak ay mas matalino kaysa sayo. Utusan ng iyong mga tauhan na umatras. Umatras. Lahat ng puwersa. Itigil agad ang operasyon. Hindi. Kung mamamatay ako ngayon, isama kita sa pagbagsak. Tatalon ka mula dito. Talon. Ngayon. CJ. Huwag. Ikaw. Alam mo ba kung bakit hindi ka maaaring maging ang Obsidian Lord? Dahil hindi mo ako kayang patayin. Lahat ng nanakit sa aking kapatid ay tinanggal ko na. Ikaw na ang huli. Napagkagulat mo ako. Naisip ko sa isang sandali na baka tumalon ka talaga. Paumanhin, Churan. Nangako akong poprotektahan ka. Ngunit nasira ko pa rin ang pangako ko. Kung saan ang kasunduan ngayon ay hindi lang sa pagitan Heiyao at Qiangshen. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Dapat tayo. Pipiliin mo ba na manatili sa akin at hindi na maghihiwalay? M.